Agad naghigpit ng seguridad sa MRT matapos itong makatanggap ng bomb threat kaninang umaga. Iniimbestigahan na ang pinanggalingan ng banta na kapangalan ng nagpadala rin ng bomb threat sa Taiwan at South Korea. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Bantay sarado ng mga pulis at may mga K9 unit din na nag-iikot sa North Avenue Station ng MRT3. Ipinag-utos sa National Capital Regional Police Office o NCRPO na doblehin ang seguridad sa mga istasyon ng MRT at LRT. Yan ay matapos makatanggap ng bomb threat kaninang umaga ang Department of Transportation sa pamamagitan ng email. Sabi sa email, nanggaling umano sa isang nagpakilalang Japanese lawyer na si Takehiro Karasawa. Alas 3:34 ng hapon magkakaroon ng pagsabog sa Metro Manila Railway System. Oras na yun, siniseryoso natin lahat ng banta. Kaya pinag-remain natin na yung mga police forces. Sa awa ng Diyos ay wala namang nangyaring untoward incident. Wala namang nakitang mga hazardous materials or any explosive devices. Agad din nag-inspeksyon sa mga istasyon ng MRT ang binuong Interagency Task Force. Pinangunahan ito ng Department of Transportation, katuwang ang Office for Transportation Security, DICT at QCPD. Si MRT3 Officer in Charge at DOTR Assistant Secretary for Railways, Georgette Aquino, sumakay mismo sa tren para matiyak na ligtas ang mga pasahero sa anumang banta. Ayon sa PNP, kahawig na naturang bomb threat ang pananakot na natanggap kamakailan ng Taiwan at South Korea. Parehong pangalan din ang pinanggalingan ng email. Ongoing din yung verification as to the personality nitong nag-send ng email. Katulong na rin yung iba't ibang intelligence units. At ongoing din yung coordination natin sa DOTR, of course, sa DICT, at dun sa mismong administrasyon ng Manila Rail Transit System. Meron nga sa open sources na nagkaroon na rin ng same parang modus or threat na ginamit din yung parehong pangalan. Panawagan ng PNP sa publiko, maging alerto sa mga pampublikong lugar at tumulong sa pagre-report ng mga kahinainalang bagay. Tiniyak naman ng Interagency Task Force na ginagawa nila ang lahat para masigurong ligtas ang biyahe ng mga pasahero sa lahat ng uri ng transportasyon. Nakikiusap din sila sa mga netizen na iwasang magpakalat ng mga hindi veripikadong post na maaaring magdulot ng panik. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosing po, huwag maging bilis at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang impormasyon sa mga napapanahong issue ng lipunan. Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.